Good day. I'm Adeline Gonzalez, 40 years old, married. I have three children from Pampanga. 2007 was on January. Ako ay buntis sa pangalawa kong anak. When I found na reactive ako sa hepatitis B dahil sa pagkakaroon ng hepatitis B screening sa aming health center. But nung time na yon ay wala akong alam, wala akong idea kung ano ba ang hepatitis B, kung ano ang sakit na to, kung ito ba ay nakakamatay o hindi. After ng ganong senaryo, nag-try ako na ipatest sa ibang klinika upang malaman kung ano ang hepatitis B para magkaroon ng mga kaalaman o kung ano ang dapat kong gawin upang magamot ako. Pero sad to say na after ng matest na uli ako ng ibang klinika ay naging lumabas na resulta ay ang hepatitis B reactive pa rin ako. Pero nakakalungkot nga lang at nashock ako dahil never ako nabigyan ng kaalaman o information about sa hepatitis B. Pero ganun pa man, pinilit ko na ang buhay ko ay ituloy-tuloy hanggang pinanganak ko ang pangalawa kong anak. Lumaki siyang malusog. Pagdating naman sa vaccine, lahat naman po ay hindi ko kinalimutan at pinagawa ko lahat ng vaccine nila at naging malusog po ang second baby ko. 2009, again, naulit na, nabuntis na rin ako ng the youngest child ko. So, ganun pa rin senaryo, hindi ko na pinansin. Iniwasan ko ang about sa hepatitis B. Lumaban ako at namuhay ako ng normal. Pero bilang nanay, ginawa ko ang lahat para mabigyan ng magandang kalusugan ng mga anak ko, sa kabila ng may sakit ako na hepatitis B. Pinanganak ko pa rin siya ng malusog at complete vaccine lahat sila. And then going on, life must go on. Always naman ang ganun ang ginawa ko, happy family. But one time binigyan ako ng pagkakataon upang magkaroon ng pagbabago. Nakapag-apply ako ng abroad na ang inaasahan ko ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. So lahat ng exams, lahat ng mga ginagawang dapat gawin, ginawa ko, pinasa ko lahat. Pero after noon, sa isang iglap lang, naging reactive ako nakita sa resulta ng medical ko ang reactive ako sa hepatitis B. Yun, napakasakit at nakakalungkot dahil yung time na yun na alam ko yun ang makakapagbigay ng magandang buhay sa anak ko, sa mga anak ko upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Pero gumuho ang mundo ko nung nalaman ko na hindi ako makakaalis dahil sa sakit na hepatitis B. Dumating yung punto talagang depressed na ako. Andun yung hindi na ako kumakain, hindi na ako lumalabas ng bahay, hindi ko na alam kung bakit kasi never ako nagkaroon ng information o ano ba ang sakit na hepatitis B. Pero one time, 2015, nung nag-apply ako ng caregiver competent NC2 po ako. Yun nga lang po, hindi ako nagkaroon ng pagkataon na makaalis. Sad to say nga po, yun, depression, malungkot, tsaka hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. But one time na nag-search ako ng mga tao kung sino o
sino at mga grupo na pwedeng tumulong sa akin, till I found the Yellow Warrior Society. Yun po ang naging motivate ko na lumaban sa buhay upang bigyan pa ng magandang buhay ang mga anak ko. Yellow Warrior Society 2016, naging member ako doon. Naging pamilya ko sila dahil sila ang sumusuporta kung makausap sa akin na hindi kailangan maging malungkot o mawalan ng pag-asa dahil sa sakit na hepatitis B. Ongoing ang pakikipagpartisipasyon ko sa Yellow Warriors. Sila ang nagbigay ng mga inspirasyon sa mga sa mga outreach namin, sa mga Hepatitis Day. Nag-a-attend ako sa mga outing nila. Lagi kami nandyan. Doon ko naramdaman na kailangan kong lumaban. Hindi lang sa pamilya ko, kundi sa sarili ko, dahil gusto ko pang matupad yung mga anak ko na magkaroon sila ng buhay. And then, doon ko din nalaman na ang hepatitis B ay lubhang mapanganib kung hindi ito mahagapan. So, andun, ang Yellow Warriors din ang tumulong sa akin na mapasama ako sa Candle Study. Until now, Candle Study pa rin po ako. Nagbigay sila ng pre-medical laboratories and pre-consultation. Yun, doon ko nalaman, doon ako nagkaroon ng idea kung ano ba ang sakit na hepatitis B. So, thank you so much po sa Yellow Warriors family and sa Candle Study. Monitor ko yung kalusugan ko, at saka meron akong another family na gagabay sa akin, and thank you so much po. Kaya sa mga katulad ko na nagkaroon ng hepatitis B reactive, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hindi lang po sa madidiscriminate kayo sa mga trabaho, mawalan kayo ng trabaho, o magkaroon man kayo ng lumaban lang po kayo alang sa mga anak nyo, at gawin nyo lang po ang tama para sa sarili nyo at sa pamilya nyo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Thank you so much po. Hinihingi ko lang po sana hoping na sa hepatitis B magkaroon na kami ng gamot, na kami ay gumaling at maraming taong tumulong sa amin para ilabas ang gusto namin, na mapagamot kami ng maayos. At sana lahat ng mga taong katulad namin may hepatitis B, sana wag kayong matakot at mahiyang lumabas upang ipasiwalat sa kanila na nabigyan tayo ng pagkakataon na magamot at magkaroon ng medicine na. Tsaka marami po tayo, hindi lang po kayo nag-iisa. Thank you so much.